Sa Lunes, Mayo 18, umpisa na ng paglilitis ng Senado sa Articles of Impeachment na itinulak ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga kaso tulad ng umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan, unexplained wealth, bribery o katiwalian, betrayal of public trust at umano'y pagbabanta sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ang pinakamahalagang tanong, mai-impeach nga ba ang Vice Presidente? Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung paano isinasagawa ang impeachment trial sa Senado. Ang impeachment trial sa Senado ay isang formal na proseso kung saan dinidinig kung dapat bang alisin sa pwesto ang isang impeachable official. Sa Pilipinas, ang paglilitis ay isinasagawa sa Senate of the Philippines at gumaganap bilang impeachment court. Nagsisimula ang proseso ng impeachment sa House of Representatives kung saan ini-impeach o inaaprobahan ang Articles of Impeachment. Kapag naipasa na ito, isinasampa ito sa Senado at dito na isasagawa ang impeachment trial. Unang hakbang sa Senado ang pag-oath ng mga senador bilang hukom. Kailangan nilang manumpa sa pagiging patas at pagsunod sa konstitusyon. Pagkatapos nito, maaaring mag-organisa ang Senado ng impeachment court rules at pumili ng presiding officer. Karaniwan dito ang Senate President, maliban kung ang presidente mismo ang ini-impeach. Sunod naman ay maghaharap ng argumento ang dalawang panig, ang prosecution team na nagmula sa Kamara at ang defense team ng akusadong opisyal. Ilalahad nila ang kanilang opening statement, kasunod ang pagpresenta ng mga ebidensya at mga testigo. Sa yugtong ito, mahalaga ang cross-examination. Dito tinatanong ng kabilang panig ang mga testigo upang subukin ang kredibilidad ng kanilang mga sinasabi. Pwede ring maghain ng ebidensya tulad ng mga dokumento, recordings o testimonya. Kapag tapos na ang paglilitis, magde-deliberate ang mga senador bilang hukom. Pagkatapos nito ay boboto sila kung guilty o not guilty ang akusado. Kailangan ng 2/3 vote ng mga senador para makonvict at matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Kung hindi umabot sa 2/3 ang boto, maaabsuelto ang akusado at mananatili siya sa kanyang posisyon. Balik tayo sa pinakamahalagang tanong, mai-impeach nga ba ang Vice Presidente?